Ang Department of Transportation magsasampa ho ng kaso laban sa Allison Shipping Lines. 8 marina personnel naman at 6 na Philippine Coast Guard personnel sinibak na ho sa pwesto dahil sa nangyaring paglubog ho ng isang ro-ro vessel dyan ho sa Basilan. May buong detalye dyan si Bombo E. sa Cotoner. Magsasampa ng kasong administratibo at kriminal ang Department of Transportation laban sa Allison Shipping Lines at ilang opisyal ng Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard kaugnay ng paglubog ng pampasaherong barkong MV Trescia Kirsten 3 sa Basilan na ikinasawi ng 52 katao. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Badoy Lopez, may nakitang kapabayaan at seryosong paglabag sa safety rules ang shipping company, kabilang ang overloading ng mga pasahero at kargamento, hindi paggamit ng weighbridge para sa tamang timbang ng cargo at mga depekto sa safety at seaworthiness certificate ng barko. Lumabas din sa investigasyon na pinayagan pa ring bumiyahe ang barko kahit may mga kakulangan sa dokumento at kaligtasan. Bakit pinayagan o bakit binigyan ng safety certificate ang MV Trescia Kirsten 3 sa kapila ng kanilang safety deficiencies na nakita? Pangalawa po, bakit pinayagan makapaglayag ang MV Trescia Kirsten 3 sa kapila ng mga safety violations ng araw na yun? At pangatlo po, bakit paulit-ulit na lang po ang Allison Shipping Lines sa mga ganitong insidente? At ano ba ang mga ginawa niya para ayusin dapat ang kanilang pagkukulang? Dahil dito, pinasususpinde sa pwesto ang 8 tauhan ng maritime industry at 6 na tauhan ng Philippine Coast Guard, kabilang ang ilang opisyal na nagsagawa ng pre-departure inspection. Sasampahan sila ng administrative cases at posibleng kasong kriminal kapag napatunayang may matinding kapabayaan, kabilang ang paglabag sa anti-graft and corrupt practices. Sa ngayon, sinibak na sila sa pwesto. Kasama sa mga sinibak sa pwesto sa Maritime Industry Authority ang nagsisilbing Director 2 na si Engineer Jedeni Nursibal, Engineer Geoffrey Santos, ang Supervising Shipbuilding Specialist at iba pang kawani na naturang kagawaran. Samantala, sa Philippine Coast Guard naman kasama ang Station Commander ng Coast Guard Station Zamboanga na si Lieutenant Commander Tristan Jenner Ediano at iba pang kawani ng Coast Guard sa Zamboanga City. Inuutos din ng Department of Transportation ang pagsasampa ng reklamo laban naman sa Allison Shipping Lines upang matukoy kung dapat bawiin ang kanilang permit. Sinuspende rin ang mga dokumento ng ilang tripulante. Bilang tugon, maglalabas ang Department of Transportation ng mas mahigpit na polisiya sa kaligtasan ng mga barko, kabilang ang mas mahigpit na inspeksyon, risk-based monitoring ng mga ruta at paglalagay ng life vest sa ilalim ng mga upuan upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya. Ating mga kababayan, mas lalo na po sa mga naging biktima ng trahedyang ito, makakaasa po kayo na ang pamunuan ng kagawaran ng transportasyon, pati po ng Coast Guard at Marina, ay personal po namin tututukan itong kasong ito. At sabi nga po ng ating Pangulo sa akin, justice must be served, and justice must be served swiftly. Mula sa lungsod ng San Juan, ito si Bombo E. sa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.